Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po sa atin dito ay mga magulang. Marami po sa atin dito ay mga magulang. Sigurado mayroong mga anak. No? O kaya naman po iba siguro sa atin dito ay sabihin nating superior or sabihin nating mas mataas sa ibang tao. May hinahawakan na posisyon. Pero bakit kaya kapag hindi tayo sinusunod, o lalo na po doon sa mga magulang, bakit kaya pag hindi tayo sinusunod ng ating mga anak, nasasaktan tayo? Bakit kaya masakit kapag hindi tayo sinusunod? No, lalong-lalo po sa mga magulang. Why is it that when we are not obeyed by our children or those people under us, it hurts us? Bakit po kaya? So, sasabihin diba, Father, syempre kasi nakakawala ng respeto. Hindi po nila kami nire-respeto pag di nila kami sinunod. Okay? Pero ano pa po ang dahilan? Bakit kapag hindi tayo sinusunod, nasasaktan tayo? Lalo na po siguro para po doon sa mga magulang sa kanilang mga anak. Well, in obedience, there is this element of trust. When we obey, we need to trust. To trust that whatever they ask us is something that is good or best for all of us. And when we don't obey, maybe we also don't trust. And when we don't trust, maybe there is no love. Kung halimbawa sinabi ninyo sa mga anak ninyo, anak, huwag mong gagawin yan, pero ginawa nila, hindi sila sumunod sa iyo, baka isang ibig sabihin lang nun, hindi sila naniniwala sa sinabi mo, kaya hindi ka sinunod. At kapag walang tiwala sa iyo ang anak mo, malamang sa malamang, baka wala ring pagmamahal sa iyo. In our readings today, there are two things that are being highlighted: obedience and believing. Two things that are necessary in our relationship with God. It is not enough that we just believe. Naniniwala ako na ang Diyos, na si Jesus ay anak ng Diyos, na siya ang aking tagapagligtas. We can also show our faith by obeying His command. And in our obedience, we can be saved. No? In one of the gospel, or many times in different gospel account, no, Jesus told us that it is not enough to just acknowledge or call Him Lord, Lord. It is not enough that we just believe in Him. No? But there is the need to obey His command. Hindi natin pwede sabihin, naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako kay Jesus, pero hindi naman natin sinusunod ang Kanyang mga utos. We cannot say that we have faith in God without obeying His commands. Dear friends, let us remember that in obedience, we can show our trust. And in trust, we express our love. Amen.